Narinig ko na naman yung mga yabag kagabi. Hindi ko na mabilang kung ilang gabi na kong nagigising sa tunog ng mga yapak sa itaas ng bubong namin. Mabagal, mabigat, parang nag-iingat na hindi marinig. Pero kahit anong dahan, ramdam mo pa rin kapag may tao sa bubong. Iba kasi yung lagitik ng yero kapag may timbang. Iba yung pag-uga ng hangin. At kagabi, alam kong gising ako. Hindi ako nananaginip. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig at tigtilaok ng manok ang bumabasag sa katahimikan ng baryo. Ang lamig ng simoy, parang may kasamang amoy ng kalawang, at basang lupa iyong uri ng hangin na mabigat sa dibdib na parang may nakabantay sa dilim. Sa may bintana, anino lang ng mga puno ng niyog ang gumagalaw. Pero sa pagitan ng mga tunog ng gabi, doon ko narinig muli yung tatlong mabagal na yabag. Tok, tok, tok. Napahinto ako sa paghinga. Ang orasan sa dingding, 12:47 ng madaling araw. Ang ilaw ng lampara sa gilid ng kama, nanginginig ang liwanag. Hindi ko alam kung dahil sa hangin o dahil nanginginig ang kamay ko. Akala ko nung una, pusa lang yon. Pero kahit gaano kabigat ang pusa, hindi ganyan ang tunog ng yabag parang tao. Pero mabigat. Parang lumulubog ang yero sa bawat hakbang. Tahimik na tahimik sa loob ng bahay. Naririnig ko pa ang mahinang paghinga ni nanay sa kabilang silid. Naisip kong gumalaw, pero ang katawan ko parang binigatan ng hangin. Tapos, isang tunog patok-tok-tok papalapit sa direksyon ng kwarto ko. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong naalala yung kwento ni Mang Delfin, kapitbahay naming matanda. Noong bata raw siya, may nilalang na umaakyat daw sa bubong kapag may nakatakdang mamatay sa bahay. Hindi aswang, hindi din daw multo kundi isang kaluluwang di matahimik na naghahanap ng kasama. Ang tawag nila raw, tagayapak. Sabi niya, maririnig mo lang yan 3 gabi bago may mawala. At kahapon lang, inilibing si Aling Rosa. Kapitbahay naming 2 bahay ang pagitan. Nung gabi bago siya pumanaw, may narinig daw din silang mga yabag sa bubong. Ngayon naman, sa amin, pinilit kong tumayo. Dahan-dahan kong inilapit ang sarili ko sa bintana. Ang lamig ng hangin, parang may halong amoy ng kandila at yung dugo. Tinitigan ko ang mga yero sa itaas kumikinang sa ilalim ng buwan. Wala akong nakita. Pero nang ilapit ko ang tainga ko sa dingding, narinig ko ulit. Hindi na ito hakbang, parang may humihinga. Tok, tok. Tapos may sumipol, mahina, parang nagmula sa bubong mismo. At doon ako natigilan. Kasi alam kong ako lang mag-isa sa kwarto. Wala akong kapatid. Si nanay, mahimbing ang tulog. Pero nang marinig ko yung sipol, sumabay doon yung mabagal na pagtulo ng tubig sa lababo sa kusina. Parang bawat patak, may kasabay na paghinga sa itaas. Lumakas ang hangin. Gumalaw ang kortina. Parang may dumaan. Ang mga anino ng dahon, naglalabo sa pader. Parang mga kamay na kumakaway. Tapos bigla isang malakas na kaluskos. Parang may tumalon mula sa bubong. Dumagan sa kisame mismo ng kwarto ko. Naramdaman kong umuga ang dingding. Napahawak ako sa dibdib, sabay pikit. Pero hindi yun nagpatuloy sa pagtakbo o paglayo. Nandun lang, naghihintay. Para bang alam niyang gising ako. Maya-maya, narinig ko ang tunog ng kukusayero. Hindi normal na tunog. Mahaba, matinis. Kri, 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 kri. Parang may kumakamot. At sa bawat gasgas, naririnig kong binubulong ng hangin sa tainga ko. Bukas naman. Hindi ko na alam kung saan nanggaling yung tinig na yon. Kung sa isip ko lang ba o sa mismong bubong. Pero nang subukan kong tumakbo, nanginig ang mga tuhod ko. Nakahawak pa rin ako sa lampara. At sa panginginig ng liwanag, nakita ko may bumabagsak na abo sa sahig maliit. Kulay abo, parang abo ng kandila na nalusaw sa hangin. Nang tumingin ako pataas, sa mismong kisame ng kwarto ko, may bakas ng kamay. 5 daliri, mahaba, parang sinunog. At mula ron, may narinig akong mahinang tawa. Hindi tawang tao malalim, paos at mabagal. Tapos, katahimikan ulit. Kinabukasan, nang ikinuwento ko kay nanay, ngumiti lang siya ng pilit. Sabi niya, baka pagod lang ako. Pero napansin kong hindi siya makatingin diretso. At bago siya lumabas ng kwarto, narinig kong pabulong niyang sinabi, "Dati, dito rin unang narinig ng tatay mo yan." Kinabukasan, tila walang kakaiba. Mula sa labas, maririnig ang tunog ng mga batang naglalaro sa kalsada, kalansing ng mga lata, at sigaw ng naglalako ng tinapa. Mainit ang araw, kumikislap sa yero ng mga bahay. Sa unang tingin, parang normal lang ang lahat. Pero sa ilalim ng liwanag,
May pakiramdam akong may mali, parang may mabigat sa hangin. Isang tahimik na banta na hindi nakikita ng iba. Habang nagluluto si nanay ng tanghalian, napansin kong ilang beses siyang napapatingin sa bubong. Hindi niya sinasabi, pero ramdam kong alam niya. May mga sandaling titigil siya sa pagsaing. Tapos, tititig lang sa itaas, parang may inaabangan. Nang tanungin ko, napilit niyang ngiti lang ang isinagot. Baka lang pusa ulit yon. Maraming gumagala ngayon kasi tag-init, sabi niya. Pero ang tono ng boses niya, hindi kumpiyansa, parang nagtatago ng takot na matagal na niyang kilala. Lumipas ang mga oras, at sa bawat kaskas ng hangin, naririnig ko pa rin yung tunog ng gabi sa loob ng isipan ko. Hindi ko alam kung trauma o guni-guni, pero parang paulit-ulit kong naririnig yung mga yabag sa pagitan ng mga tunog ng araw. Sa mga tahimik na sandali, parang nag-echo. Tok, tok, tok. Minsan nga, sa tuwing tatapak ako sa sahig, napapahinto ako dahil akala ko may sumasabay. Lumapit sa amin si Mang Delphine bandang hapon. Nakaupo siya sa bangko sa tapat ng bahay, hawak ang tabako. Matanda na, halos puti na lahat ng buhok, pero matalim pa rin ang mga mata. Ramon, sabi niya, narinig mo ba kagabi? Napalingon ako. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Delphine? Yung yabag, sa bubong niyo. Alam kong hindi ako nagkakamali, kasi may narinig din ako. At hindi yun pusa, iho. Tahimik akong napalunok. Ano po yun? Yung sinasabi ko sa iyo noon. Tagayapak. Nagsisimula yan sa tunog lang. Tapos sa ikatlong gabi, bumababa na siya. Hindi mo makikita, pero mararamdaman mo. Tumingin siya sa paligid, parang may nakikinig. Kapag naramdaman mong malamig ang hangin kahit mainit ang panahon, huwag ka nang lumingon. Kasi kapag nakatingin ka, kukunin ka niyang kasama sa bubong. Napayuko ako. Hindi ako naniniwala noon, pero nang marinig ko yung pangalan, para bang may bumalik na alaala, isang eksenang matagal nang nakatago sa isip ko. Bata pa ako noon. Gabi rin yun, may narinig akong kaluskos sa bubong, tapos sigaw ni tatay, "Huwag kang lalabas!" Pagkatapos noon, hindi ko na siya muling nakita. Ang sabi ni nanay, umalis daw para magtrabaho. Pero bakit tuwing may maririnig na yabag, lumalamig ang mga mata niya? Lumalim ang hapon. Dumilim ang langit kahit alas 5 pa lang. Naging mabigat ang hangin. May dalang amoy ng nasusunog na kahoy. Mula sa likod ng bahay, rinig ang mahinang pagtunog ng lata, tila may nahulog. Tumakbo ko palabas para tingnan, pero pagdating ko sa may likod bakuran, wala akong nakita. Tanging mga basang dahon lang at isang lumang tsinelas na parang sinadyang iwan. Kulay itim. Luma na, pero parang may bakas ng abo sa gilid. Kinuha ko yon, at sa ilalim ng araw, nakita ko may marka ng kamay sa talampakan, 5 daliri, mahaba, parehong bakas ng nakita ko sa kisame kagabi. Binalik ko agad ang tsinelas sa lupa. Nang lingunin ko ang bahay, nakatayo si nanay sa pinto, nakatingin lang sa akin. Hindi mo dapat hinawakan yan. Sabi niya, mahina. Lahat ng hinawakan niya hindi na tumatagal. Gusto kong tanungin kung sino. Pero tumalikod na siya, pumasok ng bahay at isinara ang pinto. Naiwan akong nakatayo sa ilalim ng araw. Hawak pa rin ang kaba. Sa sandaling yon, napansin kong tumigil ang mga ibon sa paglipad. Tahimik ang paligid, parang nakahinto ang oras. At mula sa bubungan, may umalingaw-ngaw na mahinang tunog ng yero na kumikiskis. Tok, tok, tok. 3 hakbang. Pagkatapos, isang tawa. Kinagabihan, habang nakahiga ako, pilit kong sinasabi sa sarili kong wala yon. Gawa lang ng isip. Pero nang biglang kumulog at sumabog ang kidlat, sandali kong nakita sa bintana ang refleksyon ng kisame at doon, sa pagitan ng mga anino, may dumaan na hugis tao. Hindi ako kumilos. Pinakinggan ko lang. Tok, tok, tok. Tapos may mahina. Halos pabulong na tinig na nagsabi, 2 na lang. Hindi ako nakatulog ng maayos buong araw. Sa bawat tunog ng hangin, bawat langit-ngit ng kahoy sa kisame, parang may sumusunod sa akin. Kahit tanghali, pakiramdam ko may mga matang nakamasid. Ang mga manok sa likod bahay, bigla na lang nagtitilaan kahit walang tao. Si nanay, tahimik lang. Hindi na gaanong nagsasalita. Napansin kong madalas siyang nagsisindi ng kandila kahit hindi naman araw ng patay. Para maliwanagan ang daan ng mga kaluluwa, sabi niya nang tanungin ko. Pero ang liwanag ng kandila, tila hindi para sa patay, para itong depensa laban sa kung anong gumagalaw sa dilim. Pagsapit ng hapon, dumating si Mang Delphine muli.
Tahimik siyang nakatayo sa may bakod. Hawak ang lumang rosaryo na gawa sa kahoy. Ramon, sabi niya, kung marinig mo ulit mamayang gabi, huwag kang titingin, huwag kang lalabas. Kahit anong mangyari, manatili ka sa ilalim ng ilaw. At kung mawala ang ilaw, huwag kang kikilos. Tinignan ko siya. Pilit na nakangiti. Bakit po? Umiling lang siya. Dati, may batang tumingin. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakikita. Kinagabihan, malakas ang ulan. Ang tunog ng patak sa yero, parang libu-libong yabag na sabay-sabay. Ngunit sa gitna ng ulan, may tunog na hindi ko maikaila, mas mabigat, mas mabagal. Tok, 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 3 hakbang. Tapos, katahimikan, sumabay ang hangin. Kumalabog ang pinto sa kusina, nag-ingay ang mga kortina. Ang liwanag ng lampara, kumurap-kurap, parang tinatamad manatili. Sinilip ko si nanay, tulog siya, pero hindi payapa. Nakapikit nga, pero ang mga labi niya gumagalaw, parang may binubulong na dasal. Umupo ako sa kama, pinakinggan ng bubong. Una, mahina lang, parang kiskis ng sanga. Pero nang lumipas ang ilang segundo, naging malinaw. Mga yabag, paikot-ikot, parang may naglalakad sa ibabaw ng bahay. Paikot, paulit-ulit. Tok, tok, tok. Hanggang sa marinig kong dahan-dahang pumupwesto sa itaas ng mismong kwarto ko. Tumingin ako sa kisame. Ang lampara, halos maubos na ang langis. Ang anino ng mga dingding, gumagalaw na parang humihinga. At doon, narinig ko ang tunog ng kuko, mahina pero matinis. Krrr, kik, 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 kik. Parang may kinakaskas sa yero. Bumilis ang tibok ng puso ko. Tapos, isang patak ng tubig mula sa kisame. Isa pa, pero nang abutin ko ng kamay, hindi basa malakit, kulay abo, parang abo ng kandila. Napatras ako. Ang lampara, biglang namatay. Sumabay ang katahimikan. Wala na ang ulan, wala na ang hangin. Pero sa itaas, malinaw kong narinig ang paghinga, mabagal, malalim at hindi tao. Huu, huu. Tapos isang mahinang tawa. Hindi ko alam kung saan nanggagaling, pero parang gumagapang pababa sa dingding. Ang bawat tunog, mas lumalapit, parang gumuguhit ng kuko sa kahoy. K, 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 k. Hanggang sa marinig kong bumukas ng dahan-dahan ang bintana. Tinakpan ko ang bibig ko para hindi makasigaw. Dumaan ang hangin sa loob ng kwarto, malamig, mabigat, at may dalang amoy ng kandila at dugo. Nang sumilip ako, sandali lang, ngunit hindi ko makakalimutan. Sa labas ng bintana, may 2 mata dilaw, kumikislap sa dilim, nakatingin diretso sa akin. Wala itong muka, tanging balat na parang abo at buhok na basa ng ulan. At habang nakatitig, unti-unting umangat ang mga daliri nito, humawak sa gilid ng bubong. 5 daliri, mahahaba, may itim na kuko. Tumakbo ako papalapit sa pintuan ng kwarto, pero bago ko mabuksan, may narinig akong mahinang tinig sa likod ko. Ramon, ang boses, basag, parang galing sa ilalim ng tubig. Ramon, tatay mo to. Napahinto ako. Nanigas ang katawan ko. Hindi ko alam kung totoo ang narinig ko o guni-guni lang. Pero sa sulok ng aking mata, may gumalaw sa anino, isang hugis ng lalaki, nakayuko at mabagal na naglalakad papalapit. Ang liwanag ng kidlat sa labas. Sandaling nagpakita ng muka, walang mata, walang ilong, puro abo. Pero sa pagitan ng labi, may narinig akong salitang hindi ko makalimutan. 2 na lang. Nang isara ko ang mata ko, bumagsak ang lampara. Nabalot ng dilim ang buong bahay. At sa huling kidlat na tumama, nakita kong sa kisame, may bakas na ng kamay, hindi isa, kundi 2. Isang sa ibabaw ng kama ko, isang sa pintuan. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nakatulog. Pero nang magising ako, madilim pa rin. Walang ilaw, walang ulan. Tanging tunog ng hangin sa labas, mahina, pero tila may kasamang bulong. Tahimik na tahimik ang paligid, pero ramdam ko na hindi na ako mag-isa. Nasa loob na siya. Hindi ko may paliwanag kung paano ko alam, pero ramdam ng balat ko ang bigat ng presensya. Yung pakiramdam na parang may malamig na hangin na dumadaan sa batok mo kahit walang bintanang bukas. Yung liwanag ng buwan, pumapasok sa maliit na siwang sa kisame, naglalaro sa sahig. At sa liwanag na yon, parang may dumadaan na anino. Mabagal, mahaba, hindi normal ang galaw. Tumayo ako dahan-dahan, hinahanap si nanay. Nay? Walang sagot. Nay, tahimik pa rin. Lumabas ako ng kwarto, hawak ang natitirang kandila na halos maubos na. Sa bawat hakbang ko, langit-ngit ng sahig lang ang tunog.
Hanggang sa makarating ako sa may sala, nakita ko siya. Nakatayo si nanay sa gitna ng silid, nakatalikod, walang suot na tsinelas at nakatingala sa kisame. Nay, mahina akong tawag. Hindi siya kumilos. Nilapitan ko siya ng dahan-dahan. Nay, gising po kayo? Walang sagot. At nang ilapit ko ang kandila, napansin ko umaalo ng anino niya sa sahig. Parang may ibang anyong nakadikit sa likod niya. Isang mas malaking hugis. Humihinga. Bago ko pa maibaba ang kandila, biglang gumalaw si nanay. Dahan-dahang lumingon. Ngunit hindi ko agad nakilala ang muka. Ang mga mata niya, puro puti. Ang bibig niya, bagyang nakanganga at sa loob may lumalabas na abo. May tao sa bubong. Ramon, bulong niya. Paos, mabagal. Pero ngayon, nasa loob na siya. Nabitiwan ko ang kandila. Bumagsak ito sa sahig at agad namatay. Binalot ng dilim ang buong bahay. Mula sa kisame, may maraang kaluskos parang may gumagapang sa pagitan ng mga tabla. Tapos, isang malalim na hinga. Kasunod noon, amoy ng nasusunog na goma at biglang lamig ng hangin na parang galing sa ilalim ng lupa. Sa dilim, naririnig ko ang mga yabag hindi na sa yero, kundi sa mismong kahoy ng sahig. Top, 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 lumapit. Top, 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 mas malapit. Hanggang sa naramdaman ko ang malamig na hangin sa mismong likod ko. Napaluhod ako. Hindi ko kayang huminga. Ang mga daliri ko nanginginig. Tapos may dumampi sa balikat ko mabigat, malamig, parang kamay na walang laman. At sa tainga ko, isang tinig. Hindi ako umaalis sa bubong. Dinadala ko lang ang bubong sa loob mo. Sa sandaling yun, parang gumuho ang paligid. Ang dingding nagiba ng kulay. Ang kisame, tila lumalapit, umiikot, nagiging abo. Tumingala ako. At doon, sa gitna ng kisame, may hugis ng tao. Nakasabit, nakabaliktad, nakatingin sa akin. Ang mga matay dilaw at basa ng dugo. Lumilipad ang buhok nito, parang sinusundan ng hangin na hindi umiihip. Habang bumubuka ang bibig niya, bumubuhos ang abo. Dahan-dahang tumatama sa mukha ko. 3 na lang, sabi niya. Dali-dali akong tumakbo palabas ng bahay. Ang pinto, mabigat, parang humahawak sa akin. Nang tuluyang kong mabuksan, sumalpok sa akin ang malamig na hangin sa labas. Ngunit hindi karaniwang lamig, parang lamig ng sementeryo. Tumakbo ako sa gitna ng kalsada. Sigaw ng sigaw, tinatawag ang mga kapitbahay. Pero ang buong baryo, tahimik, walang ilaw, walang ingay. Lumingon ako sa bahay namin at doon ko nakita. Sa bubungan, may nakatayong anino. Mahaba ang katawan, halos abot ang lupa. At sa tabi niya, si nanay, nakangiti. Ang araw ay unti-unting sumikat. Pero ang liwanag, parang may kasamang usok. Ang mga dahon ng nyog, nakayuko. Ang hangin, malamig kahit dapat ay maalinsangan. Naagising akong nakahandusay sa daan. Putikan ang buong katawan. Ang unang naramdaman ko ay ang bigat ng dibdib, hindi dahil sa sugat, kundi sa katahimikan ng paligid. Walang tao sa labas. Ang mga bahay, sarado. Walang tunog ng mga manok. Walang batang naglalaro. Kahit ang ingay ng tricycle ay wala. Ang buong baryo, parang huminto. Tumayo ako. Hinahanap ng mata ko ang bahay namin. Nakatayo pa rin ito, pero iba. Ang kulay ng yero, nagbago, naging mapusyaw na abo. Parang sinunog na kaldero. Ang mga dingding, may mga marka ng kamay. Pahaba, parang mga bakas ng taong umaakyat. At ang pinto, bukas. Dahan-dahan kong nilapitan. Nay, mahina akong tawag. Halos ayaw lumabas sa bibig. Walang sumagot. Pumasok ako. Ang loob ng bahay, maayos pa rin. Pero may kakaiba. Walang amoy ng pagkain. Walang usok mula sa kalan. Tanging amoy ng kandila yung luma. Yung ginagamit sa burol. Sa mesa, may platong may lamang kanin. Pero malamig na. Parang ilang araw nang hindi ginalaw. At sa ibabaw nito, nakapatong ang rosaryo ni nanay. Putol. Lumapit ako sa kwarto niya. Ang pinto, bagyang nakasara. Nay, binuksan ko. Walang tao. Ang kama, maayos. Ang kumot, nakatiklop. Pero sa dingding, may nakasulat gamit ang abo. Isa na lang, nang makita ko yun, napatras ako. Sumabog sa isipan ko lahat ng nangyari kagabi. Yung mga yabag, yung tinig na nagsabing 3 na lang. Ngayon, 2 na lang kami. Ako na lang ang natitira.
Lumabas ako ng bahay. Tumakbo papunta kay Mang Delfin. Pagdating ko roon, nakaupo siya sa harap ng bahay. Parang walang nangyari. Mang Delfin! Si Nanay! Nawala po siya! Nasa bubong po kagabi! Bago ko pa matapos, tinaas niya ang kamay niya. Pinatigil ako. Tahimik niyang tinitigan ang bahay namin. Tapos na, sabi niya. Kunin mo na lang ang natira. Anong ibig niyong sabihin? Hindi mo dapat binuksan ang pinto kagabi. Sa tuwing may bubuksan sa pagitan ng loob at bubong, may isang kailangan mawala. Hindi ako nakapagsalita. Ngunit may kung anong kakaiba sa mukha ni Mang Delfin. Parang alam niya na ang lahat bago pa man mangyari. Nasaan si Nanay? Tanong ko. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy mo. Sagot niya. Ang nanay mo'y matagal nang wala rito, Ramon. Noong gabi na narinig ng tatay mong tagayapak, sinundan niya rin siya. Natigilan ako. Hindi totoo yan. Sabi ko, halos paos. Kausap ko siya. Kasama ko siya nitong mga nakaraang gabi. Umiling si Mang Delfin. Mabagal. Parang nanghihinayang. Ang tagayapak, hindi lang umaakyat sa bubong, hiho. Ginagaya niya ang mga nawala. Kapag tinawag mo, dumarating sa anyo ng taong pinakamamahal mo. Hindi para takutin ka, kundi para samahan ka. Nang marinig ko yun, parang gumuho ang paligid. Ang hangin sa paligid, biglang bumigat. May dalang amoy ng usok. Lumingon ako sa bahay at sa bubungan. Nakatayo muli ang aninong nakita ko kagabi. Ngayon malinaw na. Babae siya. Nakayuko, may hawak na kandila at nakangiti. Nay, bulong ko. Halos hindi ko na naramdaman ang sariling boses. Ngunit bago ako makalapit, biglang tumigil ang lahat ng tunog. Walang kuliglig, walang hangin. Tanging boses lang ni Mang Delfin ang narinig ko. Mahina, parang nagmumula sa likod ko. Ramon, huwag kang lalapit. Isa na lang ang kulang. Pagkatapos ng huling yabag, parang may humaplos na malamig na hangin sa bato ko matagal, mabigat, at may kasamang bulong na hindi ko maintindihan. Paglingon ko, wala na sa bubong ang anino. Wala rin si Mang Delfin. Ang bakuran niya ay bakanting-bakante. Parang hindi kailanman may tumira roon. Ang mga bakas ng pasaputik na dapat ay akin at kanya lang unti-unting naglaho sa harap ng mga mata ko. Para bang nilinis ng hangin mismo. Tumakbo ako pabalik sa bahay namin. Kinuha ko ang bag ni Nanay, ang rosaryong naputol at ang kandilang natirang nakasindi pa rin kahit araw na. Wala akong plano, pero alam kong kailangan kong umalis. Subalit habang binabagtas ko ang daan palabas ng baryo, napansin kong tila nag-ibang anyo ng paligid. Ang mga puno ng nyog ay mas marami, mas malalaki, at mas malapit sa isa't isa. Ang mga bahay, naglaho isa-isa, hanggang wala na akong nakikita, kundi mga lumang punong nakatingala sa langit. Tahimik, sobrang tahimik. Kahit ang sariling yabag ko, hindi ko na marinig. Nang mapansin kong may bahay sa dulo ng kalsada, napahinto ako. Hindi ko yun kilala. Wala yun sa baryo namin. Pero may ilaw sa loob, kaya nilapitan ko. Pagbukas ng pinto, naamoy ko agad ang matinding halimuyak ng insenso. Yung amoy ng mga dasalan at patay. At sa gitna ng silid, may mga taong nakaupo, nakatalikod sa akin. Tahimik silang nagdarasal, sabay-sabay, paulit-ulit, sa iisang tono. Isa na lang, isa na lang. Ang mga kamay nila'y puti, parang abo. Ang kanilang balat, manipis, parang papel. At sa gitna nila, may altar doon nakalagay ang litrato ni Nanay. Napasigaw ako. Nanay! Sino kayo? Bakit nyo? Pero sabay-sabay silang huminto. Lumingon ang lahat sa akin, dahan-dahan. Parang may tali ang mga leeg nila. Walang mata ang mga yon. Tanging mga itim na hukay na parang sinusupsup ang liwanag ng ilaw sa loob ng bahay. Isa sa kanila ang ngumiti at kahit walang labi, alam kong siya yon. Ramon, sabi niya, dito ka na, tapos na ang gabi. Tumakbo ako palabas, pero nang lumingon ako, wala na ang bahay. Nakatayo na lang ako sa gitna ng palayan. Ang araw ay nakatirik, pero tila walang init. Ang paligid, mistulang larawan lang ng baryo parang peke. Parang ginuhit lang para ako'y linlangin. At sa malayo, nakita ko si Mang Delfin, nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Kumakaway siya. Nilapitan ko siya, nanginginig pa rin. Mang Delfin, anong nangyayari sa lugar na to? Ngumiti lang siya, pero hindi yung dati niyang ngiti. Ang mga mata niya'y kulay abo, at ang boses niya'y mabagal na parang umaalingaw-ngaw sa ilalim ng lupa. Hindi ito ang baryo mo, iho. Matagal na itong tahimik. Matagal nang walang tao rito. Anong ibig niyong sabihin? Ang huling gabing narinig mo ang yabag. Iyon na ang huling gabi ng totoo mong mundo.
Simula noon, bawat araw nagigising ka, ibang bersyon na ng baryo ang makikita mo. At sa bawat bersyon, may isang natitira hanggang wala na. Napaluhod ako, napahawak sa muka. Paano ako makakalis dito? Tanong ko. Ngumiti siyang muli, sabay sabing, kapag narinig mo ulit ang mga yabag sa bubong, huwag kang tatakbo. Kasi kapag tumigil ang yabag, ibig sabihin, ikaw na ang nasa bubong. Sa mga sandaling iyon, biglang nagdilim ang paligid. Ang araw ay biglang nilamon ng ulap, at mula sa itaas ng punong mangga, may narinig akong pamilyar na tunog. Mga yabag. Mabigat! Mabagal! Paikot! Hindi yan totoo. Bulong ko sa sarili ko. Ngunit narinig kong muli ang boses ni nanay. Mula sa itaas, mahina ngunit malinaw. Ramon, huwag kang lalapit. Nasa ilalim ka na. Hindi ko na alam kung gising pa ba ako o panaginip na ang lahat. Ang mga paa sa hangin ay unti-unting bumababa. Kumikilos na para bang may sariling isip. Hindi ito simpleng mga paa. Ang balat ay kupas na parang pinatuyo sa araw. At sa pagitan ng mga daliri ay may dugong na tuyo. Sa bawat pagtama ng patak nito sa lupa, may tunog na parang paghampas ng malamig na putik sa kabaong. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Nakangat ang ulo ko. Nanlilisik ang mga mata sa takot. At nang tuluyang bumaba ang isa sa mga paa, sumunod ang binti hanggang sa maramdaman kong may mainit na hininga sa likuran ko. Hindi ko alam kung sino o ano. Basta't alam kong may nakatayo sa likod ko. Nakahawak sa balikat ko. Ramon, mahinang bulong, pamilyar, boses ni nanay. Bumalik ka na sa loob. Hindi ka dapat nandito. Dahan-dahan kong nilingon ang likod ko. At doon ko siya nakita nakasuot ng parehong duster na suot niya noong gabi bago siya mawala. Pero may kakaiba. Ang mukha niya ay parang tinakpan ng manipis na tela ng abo. At sa ilalim nito, kumikilos ang mga mata pabalik-balik. Parang may gustong lumabas. Nanay, sabi ko, halos wala na akong boses. Nasaan tayo? Ngumiti siya, mabagal, at sinabing, sa pagitan. Sa pagitan ng ano? Tanong ko. Ngunit hindi na siya sumagot. Tumingala siya sa langit kung langit pa nga yun at nakita kong may mga aninong gumagalaw sa ulap, mga hugis taong parang nagsasayaw. Nagsimula silang bumaba, isa-isa, pabaligtad, nakabitin sa hangin. Ang bawat isa, may kasuotan ng mga taong kakilala ko sa baryo, si Aling Rosa, ang tindera, si Nardo, ang driver ng tricycle, pati si Mang Delfin. Ngunit sa halip ng mga muka, puro itim na guwang ang nasa kanilang ulo. Nanay! Ano to? Huwag kang lalapit, sabi niya. Hindi na sila tao. Yan ang mga naiwan sa ilalim. Anong ilalim? Sigaw ko. Halos mabaliw na sa takot. Ang ilalim ng bubong, sagot niya. Ang lugar na hindi nasisinagan ng araw. Diyan sila dinadala ng tagayapak kapag natapos na ang gabi. Nang marinig ko yon, biglang lumakas ang hangin. Ang mga katawan sa himpapawid ay nag-umpisang gumalaw ng marahas para silang mga manikang nilalaro ng hangin. Pero bawat galaw nila ay may tunog ng mga nabibiyak na buto. Isa sa kanila ay bumagsak sa lupa. Ilang hakbang lang mula sa akin. Nang tumama siya, hindi siya nagkadurog-durog. Bagkus ay unti-unting tumayo. Ang ulo niya ay nakatagilid ng 90 degrees. At mula sa bibig niya ay lumabas ang parehong bulong na narinig ko kagabi. Isa, na lang, tumakbo ako. Wala akong direksyon. Ang paligid, naglaho na naman ang baryo naging parang maze na mga dingding na yari sa yero at kahoy. Walang dulo, walang simula. At sa bawat pagliko ko, naroon sila ang mga paa, ang mga kamay, ang mga katawan na nakabitin sa hangin, na parang sinusundan ako saan man ako magtago. Sa huling pagliko ko, bumungad sa akin ang sarili kong bahay pero baliktad. Ang bubong ay nasa ibaba, ang sahig ay nasa itaas, at sa pagitan nito ay may mga kandilang nakasindi, nakalutang sa ere. Lumapit ako, dahan-dahan, at nakita ko ang isang tao sa loob nakatalikod, nakatayo sa ibabaw ng bubong na ngayon nasa ibaba na. Hawak niya ang rosaryo ni nanay. Nanay? Tawag ko. Ngunit nang humarap siya, ako ang nakita ko. Ako mismo ang mukha akong maputla. Ang mga mata kong parang walang laman. Ngumiti siya. Sabay sabing, hindi mo kailangang matakot. Matagal ka nang nasa bubong. Sumigaw ako. Napaatras. Ngunit sa bawat hakbang ko, parang lumulubog ako sa sahig. Hanggang sa maramdaman kong ang paligid ay umiikot na. Na parang ako na ang nagiging bahagi ng bahay. At sa huling sandali, bago tuluyang magdilim ang lahat, narinig ko ang pamilyar na tunog ng yabag mula sa itaas.
Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong ako na ang lumalakad. Pagmulat ko, hindi ko agad naintindihan kung saan ako naroroon. Ang paligid ay pamilyar, pero mali, sobrang mali. Ang mga dingding ng bahay namin ay nakasabit sa langit, habang ang bubong ay nasa ilalim ng mga pako. Ang lahat ay baligtad. Ang mga plato at baso ay nakalutang, umiikot-ikot na parang may hangin sa ilalim nila, pero walang tunog, walang bigat. Ang mundo ay parang larawan na tinagilid ng baligtad, ang langit ay lupa at ang lupa ay langit. Huminga ako ng malalim, pero ang hangin ay amoy kalawang at nasusunog na kandila. Ang bawat hinga, mabigat, parang may pumapasok na alikabok sa baga ko. Nanay? Sigaw ko, kahit alam kong baka wala na siyang naririnig. Ngunit sa halip na sagot, yabag ang bumalik. Tok, tok, tok. Mabagal, malinaw. At sa bawat tunog, gumagalaw ang paligid ng mga plato, ang mga kurtina, pati ang mga aninong hindi ko nakikita kanina. Lumingon ako. Sa dulo ng kisame o sahig, kung tutuusin may nakatayo. Isa siyang lalaki, payat, nakayuko, walang muka. Sa halip ng ulo, may malaking butas na umiikot-ikot, parang ipu-ipo ng usok. Ang boses niya ay parang nagmumula sa loob ng pader. Maligayang pagdating sa ilalim ng bubong. Anong lugar to? Tanong ko, nanginginig. Dito pumupunta ang mga hindi marunong tumingin sa itaas, sagot niya. Ang mga lumingon kapag narinig ang yabag. Ang mga naniniwalang sila'y nasa ibabaw, pero sila pala ang nasa ilalim. Habang nagsasalita siya, unti-unting nag-iba ang paligid. Ang mga bagay sa paligid ko, mesa, upuan, mga larawan, nagsimulang magdikit-dikit, nagiging parang laman. Ang sahig ay kumikilos na parang hininga. At doon ko napagtanto, ang bahay ay buhay. Naramdaman kong gumagalaw ang ilalim ng mga pako. Ang bubong kung saan ako nakatayo ay unti-unting humihinga. May mga kumpol ng anino na unti-unting sumisilip sa pagitan ng mga yero. Parang may mga mata sa loob ng mismong bahay. Ang bawat kisap ng liwanag ay nagpapakita ng mga mukha ng mga taong kilala ko. Si Aling Rosa, si Nardo, si Mang Delfin, pati si Nanay. Pero lahat sila ay nakangiti sa parehong paraan. Malungkot, mapayapa at malamig. Hindi mo kailangang matakot, Ramon, sabi ng lalaking walang muka. Hindi mo kailangang bumalik sa ibabaw. Doon, walang nakakaalala sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ko, matagal ka nang nawala, sagot niya. Ang gabi ng yabag ay hindi lang isang gabi. Bawat yabag ay taon. Parang tumigil ang mundo. Taon? Ulit ko, 7 taon ka nang narito, sagot niya. Sa tuwing sisilip ka sa labas, ibang bersyon ng baryo ang makikita mo. Walang araw, walang gabi. Ang tanging totoo ay ang yabag. Napaluhod ako. Hinawakan ang bubong na ngayon ay parang balat malambot, mainit, at mula sa ilalim nito, may kamay na lumabas. Payat, kulay abo, may rosaryo sa pulso. Nanay, bulong ko. Hinawakan ko ang kamay na yon. Mainit, buhay. Ngunit nang hinila ko, hindi kamay ang lumabas kundi braso, hanggang balikat, hanggang sa buong katawan. At doon ko nakita si nanay nga. Pero ang mukha niya ay nasa kabilang direksyon, nakatalikod. Nanay, nandito ako! Sigaw ko! Unti-unti siyang lumingon. At nang bumungad ang mukha niya, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang mukha niya ay katulad ng akin. Ako mismo. Hindi mo pa rin naiintindihan? Sabi niya sa boses kong ako rin. Ito ang bubong ang salamin ng mga nawala. Dito, ikaw ang sariling multo mo. Sumigaw ako. Pero sa halip na boses, yabag ang lumabas mula sa bibig ko. Mabigat, mabagal. To. Ang lalaking walang muka ay ngumiti. Ngayon, alam mo na kung bakit kami tinatawag na tagayapak. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakalubog doon. Walang oras, walang gabi, walang araw. Tanging ang mga tunog ng yabag, paulit-ulit, paikot-ikot ang nagsisilbing orasan ng lugar na iyon. Sa bawat hakbang, may kasabay na mga bulong, mga panaghoy na mga boses na tila nagsasalitan sa pagitan ng aking ulo. Hindi ko na alam kung alin ang sarili kong iniisip at alin ang mga alaala ng iba. Sa ilalim ng bubong, lahat ay buhay at patay ng sabay. Ang hangin ay mabigat, parang nilalanghap na abo. Sa tuwing pipikit ako, may nakikita akong mga larawan, mga mukha ng mga taong matagal nang wala sa baryo. Ngunit ngayon, alam kong hindi sila basta naglaho. Sila ang mga nilamon ng bubong. Lumakad ako sa gilid ng makapal na dingding na gawa sa pinaghalong kahoy at laman. Doon, may mga bakas ng kamay,
May mga pangalan na nakaukit. Nakasulat sa maitim na itim. Aling Rosa, 1973. Nardo, 1981. Delphine, 1995. At sa pinakababa, nakaukit ng mababaw pa lang. Ramon, 2022. Nang makita ko yon, parang sumabog ang lahat ng naiintindihan ko. Hindi ako kabilang dito. Bulong ko, nanginginig ang mga kamay. Ngunit sa bawat salita kong binibitawan, may bumabalik na boses, isang boses na malalim, pamilyar, at puno ng galit. Hindi mo maitatanggi ang dugo mo, Ramon. Ikaw ang huling tagayapak. Lumingon ako. Ang lalaking walang mukha ay naroon muli. Pero ngayon, may anyo na siya, matanda, payat, at nakasuot ng lumang barong. Sa kanyang likod, may mga aninong nakasabit sa kisame. Mga bangkay na parang isdang nakasampay. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Hindi ka biktima. Sagot niya. Tagapagmana ka. Lumapit siya, mabagal. Bawat yabag ay parang kumakalansing na bakal. Ang bubong na ito ay ginawa ng iyong mga ninuno. Patuloy niya. Noong panahon ng giyera, sa bawat patay na hindi kayang ilibing, tinatago nila sa pagitan ng bubong at kisame. Hindi bilang kabastusan, kundi para hindi makita ng mga sundalo. Ngunit sa bawat bangkay na itinago, may kaluluwang nanatili. At nang dumami na ang mga kaluluwang yon, nagsimulang huminga ang bubong. Naging buhay ito, at sa bawat yabag na maririnig sa gabi, isa na namang kaluluwang kumakain ng buhay. Napatras ako. Hindi totoo yan. Ngumiti siya, mapait. Tanungin mo ang nanay mo. At biglang sumulpot sa likuran ko si nanay o ang anyo niya. Ngunit ngayon, wala na ang kanyang mga mata. Ang mga matay pinalitan ng dalawang maliit na kandilang nakasindi, at mula sa bibig niya ay lumalabas ang usok ng insenso. Anak, sabi niya, matagal na kitang pinoprotektahan. Ngunit ngayong narito ka na, wala na akong magagawa. Bakit niyo itinago sa akin? Dahil ikaw ang una at huling may kakayahang tapusin ang sumpa. Paano? Sa pamamagitan ng pagpatay sa bubong. Ngunit tandaan mo, kapag pinatay mo ang bubong, mawawala rin lahat ng nilalang na nakatira rito, including me. Tumulo ang luha ko. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang manatiling nakakulong o ang mawala si nanay ng tuluyan. Habang iniisip ko yun, unti-unting lumapit ang mga anino sa paligid. Ang mga nilamon ng bubong. May ilan na naglalakad ng pabaligtad, may nakabitin pa rin. May gumagapang sa kisame. Lahat sila, sabay-sabay na bumubulong. Isa na lang. Hinawakan ako ni nanay sa balikat. Anak, sabi niya, ang huling yabag ay sayo. Kapag tumapak ka, tapos na lahat. Paano kung hindi ko kaya? Tanong ko, nanginginig. Ngumiti siya. At sa huling sandali bago siya tuluyang lamunin ng bubong, bumulong siya sa tainga ko. Kung sino ang maririnig mo sa bubong sa susunod na gabi, siya ang dapat mong palitan. At biglang dumilim ang paligid. Ang mga yabag ay muling nagsimula, ngunit ngayon, hindi ko alam kung galing sa itaas o sa ilalim. Dahil sa mundo ng bubong, pareho lang ang direksyon ng takot. Ang buong paligid ay parang huminga ng sabay-sabay, malalim, malakas at nakabibingi. Ang mga dingding ay gumagalaw na parang laman ng isang nilalang na matagal nang natutulog. At sa bawat paghinga nito, naririnig ko mga sigaw ng mga kaluluwang nilamon, mga panalangin, mga tawag, mga halakak na nagdidikit-dikit sa hangin, bumubuo ng iisang ingay na parang kulog sa ilalim ng lupa. Ramon, ikaw na. Paulit-ulit na binubulong ng paligid, habang ang mga anino ay naglalapit-lapit, umiikot sa akin na parang mga langaw sa patay. Sa bawat ikot nila, nakikita ko mga mukha nila pamilyar. Mga taong minsan kong nakasama sa baryo, ngayon ay wala ng pagkakakilanlan. Ngunit sa likod ng mga mukha nila, may isang mas malalim na boses, malamig, pamilyar, at tila galing sa loob mismo ng dibdib ko. Tapusin mo na, bago tuluyang magising ang bubong. Nanginginig ako habang hinahanap ang lakas na natitira. Ang lupa, kung lupa pa nga ito, ay basa ng dugo. At sa bawat hakbang ko, sumisipsip ang mga aninong parang may mga kamay na humahawak sa aking paa. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon, may liwanag. Isang maliit na kandilang nakasindi, nakalutang sa ere, dahan-dahang lumalapit sa akin. Sa liwanag nito, nakita ko ang isang bagay sa aking kamay. Isang pako, kalawangin, malamig, at may mga titik na nakaukit sa katawan nito. Pagtubos, naalala ko biglang sinabi ni nanay, kapag pinatay mo ang bubong, mawawala rin lahat ng nakatira rito. Ang pako ang susi. Ang bubong ay hindi lang bahay, ito ay nilalang na humihinga.
at sa kanyang puso nakatago ang ugat ng sumpa. Kailangang saksakin ko iyon. Pero saan ko ito hahanapin? Nang magtanong ako, sumagot ang mga boses. Sa pinakagitna ng lahat ng yabag. Dumapa ako sa lupa. Ang mga yabag ay bumibilis. Dumarami. Parang isang hukbo ng mga paa sa ibabaw ng ulo ko. Sinundan ko ang tunog kaliwa, kanan, paikot, hanggang sa makarating ako sa gitna ng isang malaking silid na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at laman. Doon, may nakapaskil na katawan na kabaliktad. Nakapako sa bubong. Ang dugo nito ay bumababa. Bumubuo ng mga titik sa sahig. Dugo mo para sa amin. Lumingon ako. Ang lalaking walang muka ay naroon muli. Kung gusto mong tapusin anak, sabi niya, kailangang ibigay mo ang sarili mong hakbang. Ang huling yabag ay dapat magmula sa dugo mo. Nilapitan ko ang katawan sa bubong at nang makita ko ang mukha nito, napahinto ako. Ako, ang nakapako sa bubong ay ako mismo, ngunit mas bata. Ang mga mata nito ay nakadilat at sa labi niya ay nakapinta ang parehong ngiti na nakikita ko sa tuwing tinitingnan ko ang salamin. Ako ang unang Ramon, sabi ng tinig mula sa katawan. Ako ang unang tumapak. Ngayon, ikaw naman ang huli. Nanginig ang mga kamay ko, ngunit alam kong wala ng ibang paraan. Kailangan kong tapusin ang sumpa hindi lang para kay nanay, kundi para sa lahat ng mga kaluluwang nilamon ng bubong. Ipinatong ko ang pako sa dibdib ng katawan sa bubong, at sa unang pagtusok, sumigaw ito isang sigaw na hindi boses ng tao. Sumabog ang liwanag. Ang mga anino ay nagtakbuhan. Ang mga dingding ay nagkalasog-lasog. At sa bawat pagputok ng yero, may sumisigaw na pangalan, isa-isa. Parang binubura sa mundo. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Sigaw ng lalaking walang muka. Ngayon ay nabubulok na ang balat. Nahuhulog ang mga mata. Kapag namatay ang bubong, mawawala ang lahat ng alala. Wala nang maniniwala sa atin. Mas mabuti na yon, sagot ko. Habang itinulak ko pa ng mas malalim ang pako. Bumutok ang paligid. Ang hangin ay umikot. Parang buhawi. Ang mga kandila ay sabay-sabay na namatay. Ngunit bago tuluyang lumabo ang lahat, narinig kong bumulong si nanay mula sa kung saan. Anak, salamat. Pero tandaan mo bawat bubong ay may kapalit. At sa huling sandali, bago ako tuluyang lamunin ng liwanag, narinig kong muli ang mga yabag. Isa lang ngayon, mabagal, malungkot at pamilyar. Yabag ko, huling yabag ko. Pagdilat ng mga mata ko, ang unang sumalubong ay maliwanag na tila ba nanggaling sa panaginip na matagal kong gustong magising. Tahimik, wala ni isang yabag, ni isang bulong. Nasa loob ako ng bahay, ang parehong bahay na ilang beses kong narinig na umuungol, nanginginig at humihinga sa gabi. Ngunit ngayon, tila ordinaryo na ito. Tuyo ang sahig, maaliwalas ang hangin, at sa labas ng bintana ay nakikita ko ang mga batang naglalaro sa ilalim ng araw. Huminga ako ng malalim. Panaginip lang? Bulong ko, halos pabulong na pag-asa. Ngunit nang tumayo ako at tumingin sa paligid, napansin kong iba ang lahat. Ang mga larawan sa dingding, wala na ang mga muka. Ang mga mata sa retrato ay pawang blanco, parang binura ng hangin. At sa gitna ng sala, nakaupo si nanay. Ngunit hindi niya ako tinitingnan. Nay? Tahimik siya. Nakatingin sa sahig, humahawak ng rosaryo. Lumapit ako, maraang hinawakan ng kanyang balikat. Malamig! Nay, ako ito, si Ramon. Dahan-dahan siyang tumingin, at sa sandaling iyon, natigilan ako. Hindi niya ako kilala. Pasensya na iho, sabi niya mahinahon. Sino ka? Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang boses niya ay pamilyar, pero may kung anong puwang parang may bahagi ng kanyang alaala na tinanggal, nilaslas at itinago kung saan. Sa mga mata niya, wala akong Ramon, walang anak, walang nakaraan. Tumalikod ako, lumabas ng bahay. Ang mga kapitbahay ay naroon, abala sa kani-kanilang gawain. Ngunit nang dumaan ako, walang tumingin, walang bumate, parang wala akong katawan. Hoy! Sigaw ko, pero ang boses ko ay parang wala sa hangin. Lumingon ang isang matandang lalaki. May narinig ka? Tanong niya sa kasama. Wala naman, hangin lang yan. Hinaplos ko ang aking braso. Wala akong anino. Wala rin akong pangalan. Lumakad ako pabalik sa bahay. Nanginginig. Hinahanap kung anong katotohanan ang natitira. Ngunit bago ako makapasok, narinig kong may nag-ingay sa bubong, isang mabigat na yapak. Isang hakbang. 2, 3, at tumigil. Napatingala ako. Hindi maaari. Sa bubong,
May nakatayong anino hugis tao, nakatalikod, at may pamilyar na anyo. Ang suot nito ay kapareho ng suot ko kagabi, ang lumang t-shirt, ang pantalon na may punit sa tuhod. At sa sandaling iyon, nang lumingon ang nilalang na iyon, nakita kong ako iyon. Ang mga mata nito ay puno ng apoy, at sa labi ay may ngiti, ang parehong ngiti na nakita ko sa salamin bago ko sinaksak ang bubong. Nagsimulang umulan ng abo mula sa kisame. Ang mga bubong ng karatig bahay ay kumalansing, parang mga nilalang na sabay-sabay na nagigising. At sa pagitan ng mga patak ng abo, may boses na muling nagbalik. Bawat bubong ay may kapalit. Napatras ako. Pero bago pa ako makatakbo, bumukas ang pinto sa likod ko. Si nanay, pero hindi na siya ang nanay na kanina'y may blankong tingin. Ngayon, ang kanyang mga mata ay itim na parang kawalan, at sa bibig niya ay nakalabas ang mga hibla ng yero, pilipit na parang ugat. Anak, sabi niya, mabagal, ang bubong ay buhay muli. Sa likod ng bahay, sabay-sabay na nag-ingay ang mga yero, parang tinutugtog ng daan-daang paa. At sa bawat tunog, may isang aninong lumalabas mula sa pader, sumasama sa mga yapak, unti-unting nabubuo. Mga taong walang muka, mga kaluluwang nakalimutan. At sa gitna nila, ang sarili kong anyo sa bubong nakangiti at may hawak na pako. Bakit? Tanong ko. Halos wala ng boses. Ngumiti siya, sabay sabing, dahil hindi mo pinatay ang bubong, Ramon. Ginising mo lang ito. Kinabukasan, walang sinag ng araw ang dumating. Ang buong baryo ay nabalot sa kulay abong hamog, makapal at malamig na parang usok ng sinunog na alon. Tahimik ang lahat. Walang tahol ng aso, walang tilaok ng manok, at maging ang hangin ay tila natatakot dumaan. Tanging isang tunog lang ang nangingibabaw, ang maraang paggalaw ng mga yero sa itaas. Tila humihinga. Lumabas ako ng bahay, nakayapak. Ang lupa ay basa, ngunit hindi ulan ang dahilan. Dugo. Dugo na dumadaloy mula sa bubong, pababa sa kalsada, papunta sa ilog. At habang sinusundan ko ang bakasyon, napansin kong bawat bahay na madaanan ko ay wala ng bubong. Ang mga dingding ay nakabuka, parang bunganga ng isang patay na isda. Ang mga yero ay nakahandusay sa lupa, nanginginig, gumagapang na parang buhay. Sa isang bahay sa dulo ng baryo, may nakita akong matanda, si Mang Isko, ang karpintero. Nakaupo siya sa harap ng kanyang tahanan, hawak ang martilyo, ngunit nakatingin lang sa kawalan. Manong, sigaw ko, anong nangyayari dito? Dahan-dahan siyang lumingon. Wala na ang bubong namin, iho, sabi niya. Nanginginig ang boses. Umalis kagabi, lahat sila sabay-sabay. Anong ibig mong sabihin, umalis? Akala namin mga aswang. Pero hindi. Yung mga bubong mismo, lumipad, lumakad, huminga. Parang may hinahanap. Napalunok ako. Naramdaman kong bigat sa dibdib. Hinahanap nila ako. Dahil ako na ngayon ang tagayapak. Sa di kalayuan, may mga sigaw. Isang babae ang tumatakbo. Yakap ang kanyang anak. Wala nang bahay namin! Sigaw niya, luhaan. May mga aninong lumabas mula sa kisame. Kinuha ang asawa ko. Dinala nila sa itaas. Tinuro niya ang langit. Sa ulap, may mga hugis ng bahay lumulutang, umiikot, at sa ilalim ng mga iyon ay may mga paa, nakalaylay, parang mga palawit ng sumpa. Lumapit ako sa ilog. Doon, sa ibabaw ng tubig, nakita kong nakasiksik ang mga bubong, parang mga bangka na gawa sa bakal at laman. May mga mata silang nakadilat sa pagitan ng mga yero. At sa gitna ng ilog, may isang malaking bubong na kulay itim. Kumikilos na parang humihinga. Doon nagmumula ang lahat ng ingay, ang lahat ng yabag. Parang puso ng sumpa. Bumalik ako sa baryo. Ang mga tao ay nagsisigawan, nagsisiksikan sa gitna ng kalsada, nag-aalay ng dasal. May ilan na nagdadala ng asin, bawang, krus, lahat ng alam nilang pamproteksyon. Ngunit sa bawat pagdasal nila, may bubong na biglang bumabagsak, bumabalot sa bahay, at pag alis nito'y wala nang natitira kundi usok at abo. Isa-isa silang nilalamon ng mga anino. Ramon, may tumawag. Lumingon ako, si Aling Liza, kapitbahay naming dati. Duguan siya, pero buhay. Alam kong ikaw yon, sigaw niya. Ikaw ang dahilan kung bakit bumalik ang sumpa. Hindi ko masagot. Kahit ako, hindi ko na rin alam kung ako pa ang ako. Sa bawat tibok ng puso ko, naririnig ko ang tunog ng mga yabag sa loob ng dibdib ko. Parang may nilalang na naglalakad sa loob mismo ng katawan ko. Lumingon ako sa paligid. Ang mga bahay ay unti-unting nawawala. Ang mga tao ay nagtatakbuhan. Ngunit sa bawat pagtatakbo nila, may mga aninong sumusulpot mula sa lupa at hinihila sila pababa.
Ang langit ay nagdilim, at sa gitna nito'y nabuo ang isang malaking bubong, isang dambuhalang nilalang na yari sa pinagsamang yero, kahoy at laman. Ang mga dingding nito'y pumipintig, at sa gitna ng bawat pintig ay may mga sigaw ng libu-libong kaluluwang nakakulong sa loob. At mula sa bubong na yon, may boses na tumawag. Ramon! Ikaw ang bagong tahanan! Nabitawan ko ang pako na hawak ko pa mula kagabi. Ngunit bago ito tuluyang bumagsak sa lupa, lumutang ito sa ere, umikot at nagturo sa akin. Ang katawan ko ay nagsimulang manginig. Ang balat ko ay nagbibitak. Lumalabas ang mga hibla ng yero sa ilalim. Ang mga kamay ko ay nagiging bakal at ang mga mata ko ay nagiging salamin na refleksyon ng lahat ng bubong sa paligid. Naririnig ko ang sigaw ng mga tao, ang iyak ng mga bata, ngunit unti-unti silang nagiging mga tunog na lang sa loob ng ulo ko. Sa huling pagkakataon na tumingin ako sa paligid, nakita kong ang baryo ay unti-unting nagiging isa-isang malaking bahay na walang bubong. At ako, ang bagong bubong, ang bagong haligi. Walang bituin ng gabing iyon. Tanging ang kulay abo at bughaw na liwanag mula sa mga yero ang kumikislap sa dilim. Ang hangin ay mabigat, puno ng abo at halimuyak ng bakal na nasusunog. Tahimik ang buong baryo. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may musika, isang mabagal na ugong ng libu-libong yabag na sabay-sabay. Parang himig ng mga kaluluwang sabik na makauwi. Ako o kung ano na ako ngayon ay nakatayo sa gitna ng dating plaza. Ngayon, wala na mga bahay. Wala na mga puno. Ang lahat ay nagbago, parang naging isang malawak na patag na sahig na yari sa pinagtagpi-tagping bubong. Sa bawat paghinga ko, gumagalaw ang lupa. Ako na mismo ang bahay. Ang hininga ko ang hangin sa paligid. Ang pintig ng puso ko ang tunog ng mga yabag. Sa malayo, may mga ilaw, mga nag-aalab na anyo ng mga taong dating nilamon ng bubong. Isa-isa silang naglalakad pabalik mula sa mga anino ng bundok. Dala ang mga katawan nilang nabuo muli sa yero, kahoy at laman. Mga nilalang na walang balat. Tanging hugis tao, ngunit bakal ang laman. Ang mga mata nila ay itim. Walang mga balintataw. Ngunit sa bawat paglapit nila, naririnig kong binubulong nila ang kanilang mga pangalan. Aling Rosa, Nardo, Delphine, Nanay. Bigla akong napahinto. Ang huling boses pamilyar, banayad at puno ng lungkot. Si Nanay. Lumapit siya. Suot pa rin ang lumang duster na kulay dilaw. Ngunit sa dibdib niya, may nakabaong pako at sa mga daliri niya ay may mga hibla ng yero na parang ugat. Anak, sabi niya, maraang parang hangin. Bumalik na kami. Hindi mo na kami maililigtas. Patuloy niya. Ginawa mo na ang nararapat. Ngayon, tayo na ang magiging tahanan ng mga kaluluwang walang mauuwian. Ang mga anino sa paligid ay lumapit pa. Iisa-isa nilang hinawakan ng mga dingding ng bagong bahay ang lupa, ang bubong, ang mga haligi. At sa bawat haplos nila, nabubuo ang mga pinto, mga bintana, mga dingding. Ang mga katawan nila ay nagiging bahagi ng estruktura. Ang bawat iyak nila ay nagiging langit-ngit ng yero. At ang bawat buntong hininga ay nagiging huni ng hangin sa pagitan ng mga dingding. Ngayon ay malinaw na sa akin, hindi ako ang sumpa. Ako ang tahanan ng sumpa. Ako ang magiging silungan ng mga kaluluwang hindi tinatanggap ng langit o ng lupa. Ngunit sa gitna ng pagyakap ng mga nilalang sa paligid, may isa pang boses na sumingit. Malalim, galit. Hindi ito ang wakas, Ramon. Lumingon ako, at doon, sa gilid ng plaza, nakatayo ang lalaking walang muka. Ngayon ay may muka na siya at muka ko yun. Ngunit mas bata, mas madilim, at mas buhay. Siya ang unang Ramon. Ginawa mo lang kung ano ang sinimulan ko, sabi niya. Ngunit hindi mo pa rin nauunawaan. Ang bubong ay hindi kailanman nasisira. Ito ay naipapasa. Lumapit siya. At sa bawat hakbang niya, nararamdaman kong lumalambot ang mga yero sa paligid. Ngayon, anak, bulong niya. Ipasa mo na. Hanapin mo ang susunod na makarinig ng yabag. Ibigay mo sa kanya ang tahanan. Hindi. Sigaw ko. Nanginginig. Hindi ko gagawin yon. Ngumiti siya. Malupit. Hindi mo kailangang gustuin. Dahil kapag narinig mo na ulit ang yabag, magsisimula na. At biglang may tunog. 3 mabagal na hakbang. Sa itaas ko. Sa bubong ng mismong katawan ko. Tok, tok, tok. Namilog ang mga mata ko. Hindi ako gumagalaw. Ngunit alam kong may isang nilalang na naglalakas sa ibabaw ko. Sa bawat yabag nito, nararamdaman kong nagigising ang isang bagong kamalayan. Isang batang tinig. Isang bagong hinga. At sa huling hakbang, narinig ko ang boses ng bata.
Tatay, may naririnig akong naglalakad sa bubong. Napatigil ako. Hindi yun tinig ng kahit sinong kaluluwa. Tinig yun ng isang buhay, isang batang lalaki. At mula sa di kalayuan, nakita ko siyang nakatayo sa labas ng bagong anyo ng baryo, bitbit ang lampara, nakatingin diretso sa akin. Ang kanyang mga matay puno ng kuryosidad at takot, ang unang biktima ng bagong bubong. Ang gabi ay parang huminto sa pagitan ng dalawang tibok ng puso. Walang hangin, walang galaw, at ang dilim ay tila may sariling bigat na kadagan sa balat humihinga kasabay ng bawat tao sa baryo. Ngunit sa dulo ng daan, sa gilid ng bagong bahay na gawa sa laman, kahoy at yero, may isang maliit na liwanag, isang lampara. At sa ilalim nito, nakatayo ang isang bata, mga 7 o 8 taong gulang, payat, walang sapin sa paa. Nakatingala siya sa bubong na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa kanyang mga mata, may halong takot at pagkamangha. Tatay, tawag niya, mahina. May naririnig akong naglalakad sa bubong. Walang sumagot. Sa paligid niya, tahimik ang lahat. Ang mga bahay sa paligid ay walang bubong. Parang pinagkaitan ng langit. Ngunit ang bahay na nasa harap niya ang bagong anyo ng baryo, ang katawang nilakhan ni Ramon ay buhay. Sa bawat yabag na naririnig ng bata, may sumasagot na mahinang ugong mula sa ilalim ng lupa, parang tibok ng puso na nakatago. Lumapit siya, marahang tumuntong sa unang baitang ng hagdang kahoy. Ang sahig ay malamig, ngunit parang humihinga. May tao po ba dyan? Ang boses niya ay tumalbog sa mga dingding, ngunit may isa pang boses na sumagot pabulong, marahan, parang hangin na dumadaan sa pagitan ng yero. Oo, nandito ako. Namilog ang mga mata ng bata. Tatay! Halika anak, huwag kang matakot. Dahan-dahan siyang umakyat. Bawat yapak ay may tugon mula sa sahig, isang mahinang kalansing na parang sinasagot ng bahay ang bawat hakbang niya. Pagdating niya sa ikalawang palapag, napansin niyang may mga larawan sa dingding. Lumang mga mukha, mga taong hindi niya kilala. Ngunit habang naglalakad siya, dahan-dahang nagbabago ang mga larawan. Hanggang sa isa sa mga iyon ay naging mukha niya. Ngumiti ang larawan. Biglang lumakas ang hangin. Ang mga dingding ay umungol. At mula sa kisame ay bumaba ang mga hibla ng yero, parang mga galamay. Sinubukan niyang umatras, pero may kamay na humawak sa kanyang balik at mainit, pamilyar. Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaki. Matangkad, maputla, at may mga mata na parang salamin. Si Ramon. Walang dapat katakutan, anak. Sabi ni Ramon, mahina pero buo. Tahanang ito'y para sa'yo. Hindi ko po kayo kilala. Ngumiti si Ramon. Mabagal, puno ng lungkot. Pero kilala kita. Ikaw ang narinig ko nung gabi. Ikaw ang unang tumugon sa tawag ng bubong. Umatras ang bata, nanginginig. Gusto ko lang po makita si tatay. Makikita mo siya, sagot ni Ramon. Sabay turo sa bubong. Doon, lahat ng mga ama ay naroon. Tumingala ang bata. Sa pagitan ng mga yero, may mga aninong nakasabit, mga katawan na parang nakatulog sa gitna ng langit. Ang ilan ay gumagalaw, humihinga, sumasabay sa hangin. At sa gitna ng lahat ng yon, may isang pamilyar na muka, ang kanyang ama. Ngumiti ito, ngunit ang mga mata ay puno ng itim. Anak, sabi ng ama mula sa itaas, halika na. Hindi na nakagalaw ang bata. Ang mga hibla ng yero ay bumaba, yumakap sa kanya, parang mga braso ng ina. Mainit sa simula, ngunit unti-unting nagiging malamig, matigas at mabigat. Naramdaman niyang dahan-dahan siyang inaakyat sa bubong. Si Ramon ay nakatingin lang, walang imik. At sa bawat pulgada ng pag-akyat ng bata, unti-unti ring nagiging liwanag ang kanyang katawan hanggang sa maging isang anyo ng bakal, nagliliwanag sa dilim. Sa sandaling marating ng bata ang bubong, tumigil ang lahat. Tahimik, walang yabag, walang hangin. At pagkatapos ng ilang segundo, isang mabagal, mabigat na tuk-tuk-tuk muling umalingaw-ngaw. Ngayon, hindi na ito yabag ng takot, ito'y pintig ng bagong buhay ng bubong. Sa ibaba, si Ramon ay nakaluhod, nakatingala. Ang mga mata niya ay kumikislap, at sa pagitan ng mga ngiti niya ay bumubulong siya. Ang bubong ay hindi namamatay. Nagmumula lang ito sa bagong hininga. Sa labas ng baryo, may mga ilaw na mga bagong tahanan, mga taong nagsisigaw ang muling magpatayo ng bubong matapos ang unos. At sa bawat bubong na naitatayo, may mahinang tunog ng yero na kumakalansing, parang may nakikinig. Isang simula ng panibagong siklo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maintindihan kung ano talagang nangyari noong gabing iyon. Ngunit bawat pag-ulan,
Bawat hampas ng hangin sa yero ay parang paalala, parang tinig na nagmumula sa itaas, nagsasabing naririto pa kami. Pagkatapos ng gabing dinala ng bubong ang bata, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit kakaiba na ang hangin, parang may laman, may alaala. Ang mga tao ay nagsimulang lumisan. Isa-isa, tahimik, walang paalam. May mga naiwan. Pero tuwing gabi, may naririnig silang mabibigat na yabag sa itaas ng kanilang mga bubong. At sa bawat umaga, may isang bahay na nawawala, parang binura ng hangin. Ako na lang ang natira. Ako, si Ramon. Ang taong nagsimulang magtayo ng tahanan, ngunit nagtapos sa paglikha ng libingan. Hindi ko alam kung ako pa ba to, o kung isa na lang akong bahagi ng bahay na matagal ko nang ginawang buhay. Ngunit sa gabing iyon, ang gabing susunod sa pag-akyat ng bata, dumating ang huling unos. Walang ulan, ngunit ang kalangitan ay mabigat, parang nakabitin sa lubid. Sa bawat kulog, parang may tinig ng mga batang tumatawa, mga pamilyang kumakain, mga sigaw ng mga nawawala. Lahat sila, sabay-sabay, bumabalik. Lumabas ako ng bahay. Ang paligid ay nagliliwanag sa kidlat. Ang bawat bubong sa baryo, kahit wasak, ay parang kumikilos, umiindayog, humihinga. At mula sa itaas, bumagsak ang mga hibla ng yero na parang mga palad na nag-aanyaya. Ramon, sabi ng boses. Hindi ko na kailangang itanong kung sino. Ang bata, ang una at huli kong anak na hindi ko kailanman nagkaroon, ngunit ngayon nagsasalita sa pamamagitan ng bubong na itinayo ko. Tapusin mo na, wika niya. Hindi ka na tao, Ramon. Isa ka ng tagapangalaga. Tagapangalaga ng ano? Tanong ko, habang unti-unting lumulubog sa lupa ang aking mga paa. Ngumiti ang boses sa hangin, kalmado at mapanlinlang. Nang bubong na nakikinig. Bumagsak ang unang patak ng ulan. Ngunit hindi ito tubig bakal. Maliit, makintab, at mainit. Isa-isang bumabagsak sa aking balat, dumidikit, nagiging bahagi ng aking laman. Naramdaman kong ang aking dibdib ay kumakalansing. Ang aking balat ay tumitigas. At sa bawat tibok ng aking puso ay may tunog ng yero na yumuyugyog. Sa loob ng bahay, may mga larawan na muling nagbago. Hindi na mga mukha ng bata, kundi ng lahat ng taong nawala sa baryo. At sa gitna ng lahat, ang larawan ko, ngunit ang mga mata ko ay itim, walang puti, walang hanggan. Lumuhod ako, at sa huling pagkakataon ay itinaas ko ang aking tingin sa bubong. Mula roon, bumaba ang anino ng bata. Ngumiti siya, at sa unang pagkakataon, nakita kong buhay siya. Ngunit ang balat niya ay yari sa yero, at ang buhok niya ay gawa sa alo ng ulan. Lumapit siya, hinawakan ang aking muka, at pabulong na sinabi, "Ngayon, hindi ka na mag-isa." Sumabog ang kidlat. Ang buong bahay ay nagliyab sa liwanag, hindi apoy, kundi kislap ng bakal na parang sumisigaw. At sa bawat kislap, may mga aninong bumababa mula sa langit. Isa-isa, parang mga kaluluwang bumabalik sa kanilang mga bubong. Pagmulat ko, umaga na, tahimik, walang ulan. Ang buong baryo ay tila bago. May mga bahay, may mga tao, may mga batang tumatakbo. Ngunit kakaiba, ang bawat bubong ay kumikintab sa araw. At tuwing may hangin, may naririnig akong tuk-tuk-tuk na parang tibok ng isang puso. Lumapit ako sa isa sa mga bahay. Sa ilalim ng bubong, may batang nakatayo, hawak ang lampara. Ngumiti siya sa akin. "Tay, may naririnig akong naglalakad sa bubong." Ngumiti rin ako. At sa ilalim ng araw, naramdaman kong kumilos ang lupa. Huminga ang hangin, at ang bawat bubong sa baryo ay sabay-sabay na nag-ingay, parang iisang katawan na muling nabuhay. At sa pagitan ng mga yabag na iyon, narinig ko ang huling tinig ng batang iyon na bumabalik-balik sa aking pandinig. Hanggang may bubong, may alaala. At hanggang may alaala, hindi kami mawawala.